Ayan, may kaunting lakarin. Sabi sa instruction 5 to 10 minutes. Pero dahil medyo mabagal kami, tingin ko more than 10 minutes itong lakad namin. Ayan. Wow. Kaya din may mga campers na dito. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Tatlong Bato Campsite. Ito ay matatagpuan sa Cuyambay, Tanay Rizal. Papunta kami ng Tatlong Bato Campsite. Ito yung Cuyambay pababa, yung community proper. Pagdating dito, maraming karatula ng mga campsite, resort, yung labingan, dagat-dagatan pakaliwa. Pero yung Tatlong Bato dito sa kanan. Itong Tatlong Bato Campsite, ang daanan nito ay dadaanan niya rin yung Pangarap Garden. Ito rin kasi yung daan papuntang Pangarap Garden. Itong Tatlong Bato Campsite na pupuntahan namin, hindi na masyado ito dinadalaw ng mga campers. Siguro karamihan sa mga dumadalaw dito ay magko-content na lang. Katulad ng nabanggit ko dati, ito ay ancestral domain ng lupa dito. Mga dating nakatira dito ay mga katutubo na ngayon ay wala na sila. Marahil na ibenta na nila yung mga lupa sa mga taga-baba, kaya naglalakihan ng pwesto rito. Kaya ito na yan, ito nakikita ko sa nag-vlog. Tanungin natin. Ate, magandang umaga po. Saan po yung bahay ni Barok San Juan? Ay, ito po mismo. Magkakamping po kami sa Tatlong Bato. Dito daw po kami. Ay, dito nga ang parking. Ito yung kalagayan ng Tatlong Bato. So mula dun sa daanan na nilakad namin 5 to 10 minutes, ito yung bungad nila. Tapos dito sa area na to, actually may mga tanim na sila na halaman dito. Mga prutas ito. At saka yung niyog. Ayun, yan. Dito ay hindi naman siya latagan ng tent talaga. Pero ang pwesto niya dito ay tanaw yung mga rock formation dyan sa harap. Ayan, maganda. Tapos may parang cave dun sa baba. Oh, pwedeng puntahan. Mamaya puntahan natin.
Doon sa part na yon, marami rin nag-camp doon, mga naunang napanood ko. Dahil malilim doon, pwede rin maglagay ng hammock doon. So dito sa part na to, may kubo agad dyan na makikita. Pinaparent din nila yan. So yung iba ay pwede rin dito magpwesto ng tent, ano? Tapos ayan, pwede mag-hammock. Ngayon ay may mga guests sila maliban sa amin, sa grupo namin. May mga nauna na at may paalis at mayroon namang dumarating pa. So hindi ko in-expect na marami rin palang nagiging guest dito sa weekend, no? So mayroon dyan kamag-anak yata na may-ari dito. So may kubo doon na pwedeng rentahan. So, ayan, ingay sila. Baba tayo. So may hinuhukay sila dito. Possible yan na mayroon silang i-develop dyan na source of water. Tiyak yan. So meron naman silang maliit na ano dito, parang pinanggagalingan ng tubig. Ayan, yun yung mga gas nila. Uy, may langka. Ayan. Dito yung pwesto nila, Sir Ed. Dito sila. Nauna sila dito. Nakita na. Kulang lang sa lilim. Ayan. Meron ng mga pauwi. Galing mag-camp. Ayan. At dito kami. Ito yung tent ni Sir Jericho. Kay Ronel, may bago siyang tent. Nature hike din. Tupi. Ayan. So wala pa siyang tarpaulin kaya ito muna ang ginagamit niya. Ang kagandahan dito sa fishing area ay may kanal na siya. So pag umulan ng malakas, ayan, dyan mapupunta yung tubig. Flat surface sa mga fishing area na nandito. Ayan, dito kami. Dito kay Inso. Ayan. Dito kami nagpwesto ng tent namin. Naglagay ako ng tarpaulin kasi kulang yung lilim ng puno. Katatapos lang namin kumain. So ito ay daanan papunta ron sa bahay ng may-ari. Ikot pa tayo. So flat na flat din dito. Kagandahan talaga dito. Ayan, nakakatuwa. May kanal lahat, ano? Itong area na to, kung tutusin, mga 3 tent ang kasya rito. At dito makikita mo pa, ayan, flat din uli, flat din. So kahit hindi na siya magkanal, may kaunting kanal dyan sa gilid. Ayan. At mayroon namang daluyan ng tubig dito. So dito kina Lance, dalawa yung tent niya. Ito ay sa anak ng may-ari, sa apo ng may-ari. Ayan. Ayan, lilim na lilim din doon, no? Pwede maglatag. Ayan. Dito rin ay flat na flat. So organized na siya, talagang latagan talaga siya ng tent. May lilim dito. Ayos. At merong kubo, ano? Na pwedeng rentahan. Diyan, kung wala kang tent, pwede ka na matulog dyan sa sahig. May tulugan naman. Again, maraming tent na pwedeng ilatag dito. Ayan. Doon sa part na yun ay wala, hindi ka pwede maglagay ng hammock. So, doon din, sa area na to ay tent pitching area din. Flat na flat siya. Again, meron ding mga kanal. May bonfire, may kanal talaga. Parang centralized ang kanal niya, oh. Doon talaga dadalo yung tubig. Dito rin, flat na flat din uli. So maraming tent ang pwede dito magkasya. Daming kahalat ng huling nag-camping. Yan. Ano sila ng mga basura, nag-iwan sila. So dito rin, flat na flat din. Uy, grabe. Dito pala, di natin nakita ang area. Dito rin, maganda rin. Flat na flat din. Ayan. Oh, ang gaganda. Yun. Para naman sa mga naghahamok, halimbawa gusto nyo mag-camping rito, hammock ang dala ninyo, ano?
Diyan, pwede magkabit ng hammock diyan. Ang daming puno, ang daming pwedeng pagkabitan. Ayan, kagandahan diyan, malapit kayo sa mga rock formation. Malilim na malilim, yan no. Hanggang doon nilinis nila. Ang ganda. Napaka organized na pala nito, ano? Nilinis na nila doon. Yan, mamaya ay pupunta tayo diyan sa mga rock formation na yan. Alamin natin kung ano rock. No, klaseng rock ang mga nandyan. Ayan. Ganda. Ganda. Hindi masama, hindi na masama. Katulad ng ibang kainging campsite na napuntahan namin. Dito sa Tatlong Bato, pinapahalagahan nila yung lagayan ng tent. Sinisiguro nila na flat ang lagayan ng tent. Yan. Isa pa, kung may tarp ka, may mga maliliit na puno somehow na pwede mong pagtalian. Meron kaming napagtalian ng tarpaulin. At meron din silang mga solar lights. Mamayang gabi makikita natin kung mapapailawan nga itong campsite ng solar lights nila. Yun, sige, mamaya ikutin pa natin. Punta natin ang swimming pool pala. Ayan, dito. Ayan, swimming pool nila. Nakausap namin yung may-ari, anak ng may-ari kanina. Itong swimming pool nila, although makikita mo talaga kung ikaw ay maselan, hindi ka magsiswimming dito. Pero sabi ng may-ari, ito talaga ay i-drain nila uli. I-renovate nila ito. Ayan o. Kung tutusin, parang tilapia. Ilalagyan mo lang ng tilapia to. Hindi, mabubuhay na dito. Pero i-renovate daw nila ito. Pagagandahin nila. Lalagyan nila ng waterproofing uli. Kung tutusin, fresh water ang dumadaloy dyan. Dahil lang sa may singaw ito, may mga lupa na tumatagas. Kaya nagiging ganyan ang color. Ayan. So, sa mga susunod na pupunta rito, para sa mga magka-camping o pupunta rito, sa mga darating na araw, ito ay magiging renovated na. Bago na siya. Pipinturahan yan at lalagyan ng waterproofing para hindi nakakapasok at hindi nakakalabas yung tubig. Ito yung kanilang washing area. At saka CR ng mga girls dito, tsaka shower room yung isa. Itong washing area nila medyo napabayaan na nila. Yan, hindi na nila na ayos yung tapakan. Yan. Tapos dito, pati dito mabutik na. Ayan, wala natin. Just baka lumusot tayo dito. Dito magsisiyara mga boys. Kaya naman, ang grade na maibibigay namin sa campsite na ito ay 95%. Ito ay highly recommended namin sa mga campers na naghahanap ng murang campsite. Ang overnight entrance fee nito ay 200 lang at may 10 pitching na 100 pesos, 50 pesos naman para sa motorcycle parking. Ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito ay ang pagiging careless. Madaling maghilom ang pisikal na bunga ng pagiging careless natin. Ang lahat ay nagagawa ng paraan sapagkat ang solusyon sa lahat ng bagay ay nasa palibot lamang makikita. Ang mapanakit na kamay ay maaaring magbago at magbigay ng mapagmahal na haplos. Subalit ang salita ng matalas na dila ay tatagos sa pusong may putol ang alab. Dahan-dahan po tayo sa ating mga salita sa ating kapwa. Mahirap bawiin ang mga biglaan at maling bigkas. Iwasan po natin ang maging careless. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming campsite review na ginagawa. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber. Abangan nyo pa po ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Salamat po. Sa mga campers na gusto pong pumunta dito, pumunta lang po dito sa Tatlong Bato. Meron po kaming malawak na campsite. Mas marami pong flat area. Mayroon din po kaming kung tingnan nyo, mayroon mong preserve area na parang jungle na hindi rin common sa ibang tao, hindi common sa ibang lugar na gustong puntahan ng ibang tao. Tapos meron din namang panghamok na
nasa palibot din ng kagubatan. So, sa mga gusto pong pumunta, sa mga campers, hikers, at sa mga gusto mag-chillax, punta lang po kayo sa Tatlong Bato. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Makikita natin dito, grabe, magaspang. Magaspang siya. Magaspang. Yan. Isipin mo, dito sa bundok na to, nagkaroon ng ganito. Ito. Layered siya, oh. Layered. Actually, ito, ang category nito, hindi naman ako expert. Igneous rock ito. Igneous rock pa rin ito. Naiangat dito sa bundok na to, igneous rock pa rin to. Dapat hinayaan mo na lang. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe